Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Francisco at ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa romantisismo at existentialismo. Ating malalaman kung ano nga ba ang koneksyon ng mga akdang ito sa ating tatalakayin sa araw na ito. Ang unang akda ay ang isang punong kahoy ni Jose Corazon de Jesus at ang ikalawa naman ay Ako ang Daigdig ni Alejandro G. Abadilla. Ipinapakita sa presentasyong ito kung paano ginagamit ang existentialismo at romantisismo sa pagsusuri ng mga akdang pampanitikan. Teoryang romantisismo. Ito ay nakatuon sa damdamin at emosyon, gumagamit ng imahinasyon at simbolismo. Ang tema nito ay ang pag-ibig, buhay at kalikasan. Mas mahalaga ang emosyon kaysa sa lohika. Ibig sabihin, ang romantisismo ay nagpapakita ng malalim na damdamin at malikaing pagpapahayag. Pinapahalagahan nito ang emosyon ng tao kaysa sa katotohanang lohikal lamang. Isang punong kahoy ni Jose Corazon de Jesus. Sa bahaging ito, ating susuriin ang isang sipi mula sa akda upang maipakita ang malinaw na koneksyon nito sa teoryang romantisismo. Kung tatanawin mo sa malayong puok, ako'y tila isang nakadipang krus. Sa napakatagal na pagkakaluhod, parang hinahagkan ang paa ng Diyos. Bakit nasabi na ito ay romantisismo? Dahil nabanggit sa bahagi ng akda ang nakadipang krus na sumisimbolo ng paghihirap. May pananampalataya at emosyon at nagpapakita ng pagdurusa. Sa bahaging ito, ginamit ang punong kahoy bilang simbolo ng tao na nagdurusa at tila nananalangin. Ipinapakita nito ang emosyon at pananampalataya, kaya ito ay romantisismo. Sa aking paanan ay may isang batis, maghapot magdamag na nagtutumangis. Sa mga sanga ko ay nangakasabit, ang pugad ng mga ibon ng pag-ibig. Bakit ito ay romantisismo? Dahil nabanggit dito ang batis na sumisimbolo sa luha o damdamin, habang ang ibon ng pag-ibig naman ay romantikong simbolo, at ang kalikasan ito ay emosyonal na larawan. Makikita rito ang paggamit ng kalikasan bilang simbolo ng damdamin ng tao. Ang batis ay luha at ang ibon ay pag-ibig, kaya malinaw na ito ay romantisismo. Ngayon naman ay dumako pa tayo sa isang bahagi ng akda. Ngunit tingnan nyo ang aking narating, natuyo namatay sa sariling aliw. Naging krus ako ng magsuyong laing at bantay sa hukay sa gitna ng dilim. Bakit ito ay romantisismo? Dahil ang tema ay kamatayan at lungkot, at may malalim na emosyon at sumisimbolo sa paghina ng buhay. Ipinapakita rito ang pagkalanta at kamatayan ng punong kahoy bilang simbolo ng buhay ng tao. Puno ito ng emosyon at pagninilay, kaya ito ay romantisismo. Ngayon naman ay dadako tayo sa simbolismo. Una ay ang punong kahoy na sumisimbolo sa buhay ng tao, habang ang batis naman ay sumisimbolo sa luha o damdamin, at ang ibon naman ay sa pag-ibig, at ang cross naman ay sumisimbolo sa paghihirap. Ang buong tula ay gumamit ng simbolismo upang ipakita ang damdamin at karanasan ng tao mula sa buhay hanggang sa kamatayan. Bakit romantisismo ang akda? Dahil ang akdang Isang Punong Kahoy ni Jose Corazon de Jesus ay isang halimbawa ng romantisismo. Makikita sa tula ang paggamit ng punong kahoy bilang simbolo ng buhay ng tao. Sa mga piling bahagi tulad ng nakadipang krus at batis na nagtutumangis, ipinapakita ang matinding damdamin tulad ng pagdurusa, lungkot at pagninilay.
Gumamit din ang akda ng imahinasyon at simbolismo tulad ng batis na sumisimbolo sa luha at ibon na sumisimbolo sa pag-ibig. Dahil dito, malinaw na ang akda ay nakatuon sa emosyon at malikhaing pagpapahayag, kaya ito ay romantisismo. Ngayon naman ay dadako tayo sa teoryang essentialismo. Ito ay nakatuon sa sarili at pag-iral ng tao. Tao ang lumilikha ng kahulugan ng buhay, may kalayaan at responsibilidad. Tanong, sino ako? So ang essentialismo ay teoryang nakatuon sa kalayaan ng tao at sa kanyang pag-iral. Ipinapakita nito ang tao mismo ang gumagawa ng kahulugan ng kanyang buhay at hindi nakadepende sa iba. Sa bahaging ito ay mayroon akong babasahin galing sa akda na Ako ang Daigdig na ang sumulat ay si Alejandro G. Abadilla, kung saan malalaman natin kung ano ang koneksyon ng akdang ito sa teoryang essentialismo. Babasahin ko ang bahagi ng akda. Ako ang daigdig, ako ang malayang ako. Bakit ito ay essentialismo? Dahil paulit-ulit ang ako. Ibig sabihin, sentro ang sarili. Malayang ako, may kalayaan. Ako ang daigdig, sarili ang bumubuo ng mundo. Sa bahaging ito ng tula, makikita na ang ako ang sentro ng lahat. Ipinapakita nito ang persona ay malaya at siya mismo ang bumubuo ng kanyang mundo. Kaya malinaw na ito ay essentialismo. Koneksyon, essentialismo. Tema, sarili at pag-iral. Nakatuon sa individual, walang ibang sentro kundi ako. Ang akdang Ako ang Daigdig ay essentialismo dahil ipinapakita nito ang kalayaan ng tao na tukuyin ang kanyang sarili at bumuo ng sariling kahulugan ng buhay. Dadako naman tayo sa paghahambing ng dalawang teorya. Una ay ang essentialismo. Ito ay tumutukoy sa sarili, pag-iral, ako at kalayaan, habang ang romantisismo naman ay sa damdamin, emosyon, simbolo at imahinasyon. Makikita na magkaiba ang dalawang teorya. Ang essentialismo ay tungkol sa sarili at pag-iral, habang ang romantisismo naman ay tungkol sa damdamin at emosyon. At ngayon, dadako tayo sa konklusyon, kung saan ang teorya ay nagbibigay ng kahulugan sa akda. Ang essentialismo ay sa sarili at ang romantisismo ay sa damdamin. Sa kabuuan, ang essentialismo at romantisismo ay parehong teoryang ginagamit sa panitikan upang mas maunawaan ang akda. Ang essentialismo ay nakatuon sa sarili at pag-iral ng tao kung saan ang tao ang bumubuo ng kahulugan ng kanyang buhay. Samantala, ang romantisismo naman ay nakatuon sa damdamin, imahinasyon at simbolismo na nagpapakita ng emosyon at karanasan ng tao. Dahil dito, mas nagiging malinaw ang mensahe ng bawat akda kapag ginamitan ng tamang teorya. Tandaan din natin na ang panitikan ay hindi lamang binabasa, kundi ito ay inuunawa. At sa pamamagitan ng essentialismo, natutuklasan natin ang ating sarili. At sa romantisismo naman ay nararamdaman natin ang lalim ng emosyon ng tao.